Welcome to my world and welcome to Okay, ito na, 1 year. So, 1 year, happy 1 year, happy birthday, bad guy. So, ito yung motor ko. As usual. Sabi nga nila, parang bagong-bago daw ito eh. Sana walang pinagkaiba simula nung finiture ko ito dito. Andito ako sa Heritage Park. Binisita ko ang aking lola na diyan siya nagpapahinga. Kasama ko yung mga tropa pips. So, gamitin natin tong lugar na to kasi tahimik dito. Of course, cemetery eh. Sana wala akong kasama mag-vlog dito mga tol. Pero ito na yung main event natin. So ito na yung sa CF Moto 450NK. Ano bang mga in-upgrade ko dito, ano bang dinagdag ko dito, ano bang mga pinaltan ko sa loob ng isang taon. So eto na siya. So for now, nanatiling firm at nanatiling all stock lahat, pati gulong. Sa gulong hindi ako nagpalit, CST pa rin. Yan, yung CST stock ng Adreno. Yan, CST. So yan pa rin. Tingnan nyo naman, grabe ang kapal pa niya, no. Siguro parang nasa 80% pa ata ito o ano. Kasi talagang seldom use talaga ang paggamit ko dito. Okay, so sa brake niya, yun pa rin. Then sa fender, wala akong naidagdag. So itong mismong ano niya, pipe niya medyo nagkulay ano na, tsokolate na, nangalawang na. Pero natural naman yan eh. Okay, then yun nga, radiator guard. So yung radiator guard na kinabit ko, firm na firm from Shopee. So yun pa rin, stock pa rin siya. And then about ito, almost 1 year na ano, matibay, matibay pagkabili ko dito, maganda to. Hindi pwedeng tanggalin, pwedeng hindi. Then yun nga, of course, wala naman dito sa mismong cockpit, wala naman akong binago dyan. Same use pa rin, ito pa rin yung lalagyan akong bag, talaga namang matibay hanggang kahit ano, weatherproof. Then yung dati kong lalagyanan ng cellphone holder, and of course the GoPro bracket, motorcycle handle. And then ito na nga, later kamakailan lang, kahapon isang araw, nag-upgrade ako ng ilaw. Pinadagdagan ko ng ilaw ko kasi di ba stock ng ilaw natin medyo mahina. So ito na mga tol, yan, nagkabit ako ng Senlo M5 Plus. Yan, 100 watts. So dito ko siya kinabit sa slider, nakita nyo naman. And then sinama ko na rin yung PIA horn. Ito, PIA horn, PIAA horn. So gumastos ako dyan ng 1,900. Tapos dito sa Senlo M5 Plus, 6,800. Kasama na yung parts and labor, kasama na lang, all in na yan. So almost 9,000. So ito yung bracket ng ano, slider. Yeah. And then ito, dito pa rin pwede naman tanggalin to. So malakas to, nasubukan ko na 100 watts na Senlo M5 Plus. So kabilaan yan, hindi ko kinabit sa wala kasi akong crash guard, mas gusto ko yung slider. So nakahanap ako ng bracket from Lazada. Itong bracket na to, nabili lang ng 150 lang ata to. And then itong isang bracket na to, maliit, kaya nakabit dito mismo yung horn. So yun yung setup nya. Pag titingnan nyo, di ba? Ang ganda tingnan, medyo tumaba ng konti. So napapansin nyo to, no? Ito, pinasadya ko lang para lagayan sana ng stick ng GoPro. Ito papakita ko sa iyo. Para sa Insta360. Okay. Ayan. So ayan siya. Ito yung Insta360. So pinasadya ko lang to, pwede itong tanggalin kasi yan, may tornilyo naman siya dyan, dalawa. So dyan may papasok yung stick. Yeah. So magsisilbi siyang holder nito. So kahit na i-extension ko to hanggang pataas, maganda siya. Pinasadya ko na rin kasi ano, hindi naman siya sumasagi sa handlebar, saka sa akin in-allowance ko saktong-sakto lang, baka kapag drive ka. Pero hindi ito advisable sa ano, sa mga expressway kasi napakadelikado baka ano. Pero pag dito ka lang naman, gusto mo mag-vlog, yan, parang ganyan yan. Yan siya. Siyempre di ba telescopic to, may extend siya hanggang mataas. So yun yung mangyari. Yan. Okay. Yan yung kinabit ko. Kabilaan yan, pating ilaw. Ilaw dito. Yan, di ba? Ormo.
Oh, yan yung na-upgrade yan bago. So ano pa ba? Siyempre ito, nagpalit na ako. Nagustuhan ko kasi ito about sa muffler ko, ito ng M4. Yan. Pakabit ako ng M4. Itong muffler na ito kasi maganda yung hagod nito eh, pahaba. Pahigop yung hagod niya, tapos bass talaga siya, maingay. Talaga maingay talaga. And then yun nga, yung stock na resonator ko, yan yung tinatawag ng Kuya Rodel na power banks. Yan pa rin. So nakatulong ito para medyo wala na akong ganong backfire. Para yung pagbuga ng ano, wala yung pumuputok-putok. Nakabawas naman siya talaga. So ayan, ito yung mga common na kinabit ko about sa gulong uli. Nga, sa gulong sa rear, wala pa rin, yung pa rin kasi makapal pa rin ang mga tolo. Tingnan nyo. Ano, makapal oh. Oh, Adreno. Yan pa rin. About sa ano, yung isa nakangalawang lang itong brake. So siguro linisin ko na lang yan para ano, kasi pangalawang delikado. Ayan, so far yan, wala naman. Tinanggal ko yung mismong handle, ano, yung ano ko, bracket para sa top box, para medyo maporma. Yan. Okay, so about sa performance. Sa performance nito, so far wala naman ako naging problema. Maganda yung takbo pa rin niya. Kakagaling ko lang ngayon ng SLX. Kahit paano hindi ko matatop speed to kasi masyadong nakatakot. Hindi ko kaya pa yun. Pero mostly talaga naman yung takbo niya maganda, responsive. Hindi naman siya yung namamatay pag talagang over ano ka na. Wala namang ganun. Wala naman ako na-encounter na ganun. Sa performance niya, siya swabe-swabe. And then about sa mileage niya, sa gas consumption, yes, of course, ganun pa rin eh. Hindi naman nagbago eh. Kumbaga, pag nagpapagas ako, ito, ilang araw ko nang gamit eh. Hindi naman ako kumukonsumo ng malaki. Although talaga hindi ko siya nagagamit sa every week, mga twice lang. Totoo yan. Pero paikot-ikot lang naman ako, dito lang din. Pero kahit pa paano, kung maganda talaga yung motor, maganda talaga yon. Kahit na long or short ride ka. So since nag long ride ako ngayon, so yung performance niya for the long run, ayos na ayos. Wala akong masabi dito sa 450NK. Ang ganda ng ano ito. Ang ganda ng motor na to. Ang ganda ng looks. Saka ano, talagang astigin, head turner. Tingnan niyo naman oh. Parang wala kang gasgas eh. Iniingatan ko kasing gasgas eh. Napaka meticuloso ko sa mga gasgas. So makinis pa rin siya. Tingnan to ng kasama ko daan sa kasama ko. Sabi niya ano bago. Tapos nagpakabit nga ako ng ano, sabi bago ba to sir? Hindi, sabi ko ano, 1 year na. So akala nila bagong labas kasi kung titingnan mo naman talaga namang ano, makinis. Di ba? So ayan. About sa ano, mga possible na papalitan, siguro gulong. Magpapalit ako ng gulong. And then try ko maglagay na underglow sa ilalim. And then yung MDL, mini driving light. So parang plano kong palagyan dito sa harapan eh. Pero sa sobrang lakas noon, mukhang hindi na kailangan eh. So titingnan ko na lang kung yun yung mga future upgrade na pwede mong ilagay dito sa motor. So sa akin, goods na goods to. Walang problema. At so sabi yung panakbo, okay naman, di naman ako pinapahiya. Ang maganda kasi dito, yun, head turner talaga, masyadong ano, matingkad yung kulay, maganda. So yun lang mga tol. Ano pa ba? Wala naman ang ibang, wala na ba ang ibang dinagdag pa dito? So yun, yun lang yung headlight, yung premium lights ng Zenlo, tapos yung PAA horn, and then wala na, yun lang. Then syempre yung ano, muffler. Sa akin for goods na to eh. Rides na lang talaga kailangan. Okay mga to, so hanggang doon na lang. So sana nagustuhan yung vlog ko dito sa NK450. So sa mga nagpaplano ng 450 NK, yeah, ano ko, recommended tong motor na to. Mura na, astig pa yung forma, matipid, saka ang magandang bihisan, hindi ka mapapahiya. Yes.
out. Welcome to Galen Events. Mag, like, and subscribe ka na to.